ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa nakagisnan, obligasyon ng padre di pamilya ang mag-provide para sa kanyang pamilya. Nakapatong na sa kanyang balikat at pride ang responsibilidad ng lahat ng kasama niya sa bahay. Ikaw ba ang padre di pamilya sa iyong tahanan? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Socorro, 45 years old, habang fresh pa sa utak ko. Ang mga nangyari sa buhay ko ay gusto ko lang sana itong ikwento sa inyo. Sana maintindihan ninyo ako. Nakipag-live-in ako sa kaedad kong si Willie. Kakasimula pa lang ng relasyon namin at wala pang isang buwan ay nagsama na kaming dalawa. Bit-bit ko sa bahay ni Willie ang 18 anyos kong anak na dalaga na si Jovi. Maswerte akong pumayag si Willie na isama ang anak ko. Hindi lahat ng lalaki gustong magbit-bit ng hindi niya bagahe. Una pa lang na binanggit ko si Jovi kay Willie ay hindi na ako nagkaroon ng problema para mapalapit ang loob ng anak ko sa kanya. Tinanggap niya si Jovi na para bang sarili niyang anak. Single si Willie noong nakilala ko at wala siyang naging asawa, pero nagkaroon siya, Papa Dudut, ng mga karelasyon na mas bata sa kanya. Hindi niya nakasundo ang mga yon dahil marahil ng agwat sa edad. Kaya naman minabuti niyang doon na lamang sa kaedad niya sumubok. Ako ang nagkataon na napadpad sa kanyang daan habang naghahanap ng kaparehas. Maswerte akong masasabi, Papa Dudut, na napadaan siya sa landas ko. Dahil noong time na yon ay hindi ko na alam ang ginagawa ko sa buhay. Ang dati kong asawa at tatay ni Jovi ay hiniwalayan ko noong time na sinalba ko ni Willie. Kaibigan ko pa lamang si Willie noon at nasasabihan ko siya ng problema ko sa dati kong asawa. Kay Willie ako madalas umiiyak na para bang siya ang matalik kong kaibigan. Siguro'y doon ako na fall sa kanya, Papa Dudut. Ganon din siya sa akin. Doon na rin nagwakas ang pagmamahal at pasensya ko sa dati kong asawa. Dahil kay Willie ay nagkaroon ako ng lakas ng loob para iwanan ang mapang-abuso kong asawa. Inalala ko noong simula si Juvie dahil baka ayaw niyang magkahiwalay kami ng tatay niya. Pero nagulat ako nang ang anak ko na mismo ang nagtulak sa akin para umalis na kami sa poder ng kanyang ama. Ang ganda ng kwarto natin. At ang presko at ang lambot ng mga unan at kumot. Kanino mo pa sinasabi yan? Nako-conscious na yung una sa mga papuri mo. Masaya lang talaga ako kasi ibang-iba to sa naging buhay ko sa dating asawa ko. Masanay ka na sa ganitong buhay. Ito nang bagong simulan nyo ni Jovi. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala na may sasaklolo sa akin mula sa asawa ko. Akala ko, habang buhay na akong makukulong at mabubulok sa piling niya. Nadidinig talaga ng Diyos ang dasal natin. Kaya nga abot langit ang pasasalamat ko sa Diyos dahil hinugot niya ako palayo sa asawa ko. Mabuti na lang talaga. Mabuti na lang ano? Mabuti na lang at inad mo ako sa Facebook. Kung hindi mo ako kinaibigan. Anong kinaibigan? Itatama ako lang ha. Baka ibig mong sabihin kung hindi kita nilandi. Basta, nagsimula tayo sa friendship. Hindi pa naman ako interesado sa iyo nung una. Ouch naman. Matapos kitang bilhan ng malalambot na unan at kumot, tapos ganyan ang sasabihin mo. Kasi ayoko namang madungisan ang simula natin. Magkaibigan naman talaga tayo nung una. Pero ramdam mo naman na dati pa kita gusto, hindi ba? Ramdam. Pero ayokong isipin masyado kasi mahal ko pa nun yung asawa ko Ouch ulit? Pero ibang kwento na ngayon. Ikaw na yung mahal ko. Sure na ba yan? Kasi baka mamaya bumalik ka sa kanya kapag namimiss mo yung matigas na unan at magaspang na kumot nyo. Naku, hindi na. Matapos mong iparana sa akin tong malalambot na unan at kumot, sino tangang babalik pa ron? Ikaw na rin nagsabi noon, lagi kang bumabalik sa kanya. Kasi naliligaw pa ako noon at syempre, hindi pa kita nakikilala noon. Basta hindi na kayo babalik ni Jovi sa kanya ha? Pangako,
Babalik kayo sa pagkabata sa sarap kong mag-alaga. Ewan ko ba? Para akong bumabalik sa pagkabata dahil sa'yo. Feeling ko teenager ulit ako. Ganun naman daw pag in love. Nakakabata. Totoo yan. Sa paningin ko nga sa'yo ngayon, para kang biglang naging 20 anyos na binata. Sobra ka naman magkaltas ng edad. Hindi na makatotohanan. Hindi ka pa nadadaan sa bola? Hindi ako sanay. Yung mga dati ko naman kasing karelasyon, akala mo mga bato. Walang nakikitang maganda sa akin. Ni thank you, hindi ako nakakatanggap sa kanila. Parehas tayo. Ganyan din ako sa dati kong asawa eh. Ni minsan hindi niya ako sinabihan na maganda ako. Ako na lang ang magsasabi sa niyan. Araw-araw. Baka sa simula ka lang magandahan sa akin ha. Kapag nasanay ka na sa itsura ko at kapag hindi na ako nakakapag-ayos, ayaw mo na rin banggitin na maganda ako. Mas gusto ko nga hindi ka nakaayos eh. Kasi sa ganung paraan, alam ko na komportable ka na sa akin. Mas gusto ko kapag komportable ka sa akin. Ngayon palang komportable na ako sa'yo kahit hindi mo nasabihin yan. Eh di ayos. Kahit ako komportable na ako sa'yo. Ganun ata kapag soulmates. Naniniwala kang soulmates tayo? Naniniwala ako na pinagtagpo tayo. Pinagtagpo kami ni Willie sa mga panahong kailangan namin ang isa't isa. Tamang timing. Masaya ako sa timing na yon. Natagalan man bago ako natauhan sa dating asawa ko ay ayos pa rin. At least, marami akong natutunan sa dating relasyon ko, Papa Dudut. Alam kong meron din akong pagkakamali sa dating asawa ko at handa ko na yung baguhin at huwag ulitin sa relasyon namin ni Willie. Gusto ko na talagang makatuluyan at maging huling karelasyon si Willie. Kaya walang gabi na hindi ko pinagdasal na tibayan ng Diyos ang relasyon namin. Huwag sanang hayaan ng Diyos na umulit kami sa mga naging pagkakamali sa dati naming karelasyon. Alagaan sana kami lagi ng Diyos, lalo na kapag may kinakaharap kaming problemang dalawa. Sa simula pa lang ay naging bibo na si Willie sa pagpapakita ng pagmamahal sa aming mag-ina. Pinagsilbihan kami na akala mo ay siya ang madre di pamilya. Lahat ng kailangan namin kahit ultimo mga luho na pwedeng huwag na lang iabot ay binibigay pa rin niya. Sinabi niyang siya na lamang daw ang bahalang bumawi sa mga pagkukulang ng dati kong asawa sa aming mag-ina. Kailangan daw naming maramdaman na kamahal kami. Sa ganung paraan ay mas magiging maayos ang pakiramdam namin at maghihilom na ang mga sugat namin. Totoo naman ang sinabi niya, Papa Dudut, dahil sa pagpapakita niya ng atensyon, pagmamahal at respeto sa amin ni Juvie ay napansin kong gumanda kami ng anak ko at mas naging mabuting tao. Parang mga bulaklak na nadiligan ng maayos. Pinapaarawan ng sapat at nilagay sa lilim kapag alanganin ang panahon. Ganon kami inalagaan ni Willie. Kaya naman namukadkad ang kagandahan namin ng anak kong si Jovie, Papa Dudut. Andito na ako. Hello, Tito Willie. Ang aga mo umuwi ah. Di ba sabi mo gagabihin ka? Namiss kita eh. Ayaw mo ba? Naku, sa harapan ko pa talaga naglandian. Tumigil ka riyan, Jovi. Magsaing ka na muna sa kusina para makakain na tayo. Mamaya ka na magsaing, Jovi. Tignan niyo muna itong mga pinamili ko sa inyo. May pasalubong na naman. Thank you talaga, Universe. At na-t-shirt ni Mama si Tito Willie. Naka-jackpot. Kakabili mo lang ng mga pasalubong sa amin nung Lunes ah. Meron na naman ulit. Si Mama parang nauumay na sa regalo ni Tito. Samantalang dati nagre-reklamo kay Papa kasi kahit candy hindi mabilhan. Oo nga. Tapos ngayon na binubusog na sa regalo. Ikaw talaga, Socorro, hirap mo ispilingin eh. Pag ikaw binalik ng tadhana sa asawa mo, sige ka. Nakakahiya kasi. Panay ang bili mo ng gamit namin eh. Hindi naman namin gaano kailangan. Uy, wag mo akong idamay dyan, Ma. Ako kailangan ko ng gamit, lalo magpapasok ka na sa school. Tito, wag kang makinig kay Mama ha. Nahihilo lang yan. Naasikaso mo na pala enrollment mo, Jovi? May kailangan bang bayaran? Sabihan mo ako kagad para makapag-withdraw ko. Mag-e-enroll pa lang ako next week, Tito.
Kasabay ko yung friend ko. Thank you po sa pag-ako ng tuition fee ko ha. Nag-promise ako sa inyo ng mama mo na ako nang bahala sa inyo. Hindi maganda sa pride ko kung hindi ko tutuparin yun. Ilang beses mo nang natupad. Hindi na siguro mamasamain ang pride mo kung magpapaawad ka na sa kakabili ng gamit para sa amin ni Jovi. Tito, kung ano man ang sinasabi ni Mama sa iyo ngayon, hindi ako agree ron ha. Magkaiba kami ng prinsipyo. Hoy Jovi, hindi kita tinuruan para maging gahaman ha. Si Mama naman, nagjo-joke lang, di ba? Ang hirap mo namang pasayahin. Huwag na kayong magtalong dalawa. Gusto ko talaga itong nagbibigay ng regalo sa inyo. Ewan ko ba? Parang ang sarap sa pakiramdam na nakakapagbigay ako sa inyo. Uy, si Tito. Love language ang giving gifts. Isa kang malaking bilog na sugar daddy, tumatalbog-talbog. Sugar daddy ng mama mo na ayaw naman maging sugar baby ko. Palag ng palag no? Sige, pagtulungan nyo na naman akong dalawa. Kasi naman lagi mo kinukontra ang pagpapakita ko sa inyo ng pagmamahal. Lagi ko namang nakikita yon. Lagi kong nararamdaman. Hindi mo na kailangang bonggahan ng mga regalo. Baka mamaya masanay kami. Eh di masanay lang kayo. Wala naman akong balak itigil to eh. Tito, anong gift ko ngayon? Hindi ko alam kung magugustuhan mo tong pantalon na binili ko. Sabi kasi nung anak ng kumpare ko, uso raw to ngayon eh. O eto, tingnan mo. Uso nga yan! Gusto ko talaga to! Suoto ng K-pop idols ko! Thank you, Tito! Ako, anong pasalubong mo sa akin? Uy, kala ko ba ayaw mo ng regalo, ma? Kung nabili na ng tito mo, bakit pa ako tatanggi, di ba? Plastic. Lagi ka nagre-reklamo na puro butas na ang mga duster mo. Kaya binilang kita ng 6 na duster. Makapal ang tela at presko isuot. O eto. Ganito yung duster ko nung dalaga ko. Ito yun! Ay, thank you, Willie. Alam mo talaga ang kahinaan ko. Naku, samantalang kanina panay pang tanggi. Bibigay din naman pala. Alam mo naman ang nanay mo, medyo pakipot. Medyo pakipot ba, Tito? Parang sagad nga yung pagiging pakipot niyan eh. Nahirapan na nga ako sa kanya nung ligawan ko tong nanay mo. Tapos ngayong nakuha ko na siya, gusto pa rin akong pahirapan. Dalagang Pilipina eh. Ay! Sige, pagtulungan nyo na naman akong dalawa. Joke lang, ma. Love you. Para akong nagkaroong muli ng panibagong pamilya. Para kaming isang buong pamilya nina Jovi at Willie. Hindi ko ito naramdaman noon sa dati kong asawa. Parang kami lang ni Jovi ang pamilya. Akala ko ay hindi ko na mararanasan ang mga bagay na ito. Pero heto at pinatunayan sa akin ng Diyos na posible pala ang mga pangarap ko. Tinupad ni Willie ang pangarap kong pamilya. Habang pinagmamasdan ko nga silang dalawa ni Jovi na nagkwekwentuhan tungkol sa mga pasalubong ni Willie, ay napapangiti na lamang ako. Halos hindi ko na matanggal ang ngiti sa labi ko. Sino ba namang hindi sasaya kapag makita mong magkasama at nasa isang bahay ang mga mahal mo sa buhay? Panay ang dasal ko na sana'y hindi na matapos ang kasiyahang ito. Alam kong hindi naman ako bibiguin ng Diyos. Dahil matagal din akong naghirap bago ko sinukuha ng sitwasyon na matagal na niyang gustong alisan. Araw-araw ay lagi akong binibigyan ng rason ni Willie para mahulog sa kanya. May oras na parang natatakot na ako dahil masyado ng malalim ang nararamdaman kong pagmamahal para sa kanya. Baka kasi biglang magbago siya o makahanap ng iba. Ganon ba talaga yon? Kapag galing ka sa maling tao at napunta sa tama ay lagi kang matatakot sa tuwing makakaramdam ka ng saya. Kasi ganoon minsan papadudot ang nararamdaman ko. Sinasabi ko ang worries ko kay Willie at lagi niya lamang akong niyayakap at hinahalikan. Patuloy niyang pinaparamdam sa akin na hindi ko na kailangang mamuhay sa nakaraan dahil kasama ko na siya sa kasalukuyan. At sa kasalukuyan ay payapa na ang lahat kasama siya. Naniwala ako sa kanya, Papa Dudut. Nagtiwala ako sa kanya ng sobra. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa mga unang buwan ng pagsasama namin ni Willie ay nasanay na ako sa mga binibigay niyang regalo.
Lagi siyang nagpapalit ng mga gamit sa bahay kahit na hindi naman sira. Basta makita niyang may bago at mas magandang gamit online ay bumibili kaagad siya. Napagsabihan ko na siya noon na maghinay-hinay sa pagbili lalo na kung hindi naman nagagamit sa araw-araw pero mapilit siya. Hindi ko naman na siya nilabanan pa dahil pera naman niya ang ginagastos. Sino ba naman ako para pigilan siya sa paggamit niya ng pera, hindi ba? Kung yun naman ang nagpapasaya sa kanya at nagbibigay sa kanya ng dahilan para lalong magsipag para kumita ng pera, ay sino ba naman ako para pigilan siya? Kaya lang makalipas pa ang ilang buwan ay napansin kong hindi na siya gaanong bumibili ng kahit na anong gamit o regalo para sa bahay at para sa aming mag-ina. Hindi naman sa hinahanap-hanap ko ang mga luho na inaabot niya. Kaya lang kasi papadudot ay nanibago ako. Ganon din si Juby. Pero hindi naman namin yon itinawid sa kaalaman ni Willie. Baka masaktan at ma-misinterpret niya ang pagtatanong namin. Sinabihan ko si Jovi na huwag magbabanggit at sasabihin ang diretsahan kay Willie ang tungkol sa paghinto nito sa pagbibigay ng luho sa amin. Meron naman na kaming sapat na luho na ibinibigay niya noon. Hindi na kailangan maghangad pa ng sobra. Kaya lang may nangyari nitong nakaraan para tuluyang sumabog si Willie. Hindi ko yon inasahan, papadudot. Isang gabi ay umuwi siya ng late, ako na lamang ang gising sa bahay at nakatulog na si Jovi dahil maaga pa ang pasok niya kinabukasan. Hindi ako late matulog pero nagawa kong maghintay kay Willie dahil nababahala na ako sa dalas ng pag-uwi niya ng late, papadudot. Oh, Socorro, bakit gising ka pa? Hindi ako makatulog. Si Jovi nasaan? Kanina pa tulog. Sana sinabayan mo na lang ang anak mo na matulog. Hindi nga ako makatulog kaya hinintay na lang kita. Sa susunod, wag mo na akong hintayin. Mag-a-update na lang ako kapag gagabihin ako ng uwi. Sige, kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Anong ulam? Nagluto ako ng pusit. Ubusin mo na yon. Marami pa bang kanin? Yung sinain ko hanggang bukas na lang ng umaga. Pero may bigas pa. Yun nga rin sana yung sasabihin ko sa'yo. Huling takal na yung bigas na isinain ko kanina. Ang bilis naman nating makaubos ng bigas. Pareho pa naman kayong mahinang kumain ng kanin ni Jovi. Sakto lang ang pagkakaubos ng bigas. Natipid ko pa nga. Halos 3 buwan na kaya yung huling bili mo ng bigas. Bumili ka muna siguro sa tindahan ng per kilo. Ayaw mo ba ng isang sako na lang ulit? Mas makakamura tayo nun. Per kilo muna. Yung 3 araw muna siguro ang bilhin mo. Yung pinakamura na rin. Hindi naman ako maselan sa bigas. Sige. Papapain ko na lang yung pusit. Hindi na ako magkakanin. Para umabot hanggang tanghalian yung natitirang kanin. Ay hindi. Kumain ka ng kanin. Ikaw tong mahilig sa kanin eh. Hindi naman nag-aalmusal madalas si Jovi. Ako naman, sapat na yung kape. Sa'yo na lahat ng natitirang kanin. Mas kailangan mo yun kaysa sa amin. Ikaw pa naman tong laging nasa labas para rumakit. Salamat, Socorro. May mga frozen food pa ba tayo? Hotdog na lang tapos kalahating plastic ng tosino. Gusto mo bang ipagprito kita bukas para sa almusal mo? Hindi na. Tipirin mo na lang yan para may pagkain sa ibang araw. Mga dilata natin, kamusta naman? Ayos naman sila sa cabinet. Close na sila sa isa't isa, hindi na sila namamahay. Pansamantala, dilata muna ang ulam natin. Lalo na kapag wala naman ako. Haluan mo na lang ng repolyo o kahit na anong gulay para magmukha namang disente. Nakakapanibago naman. Ang alin? Naaalala ko lang dati ayaw mong bumili ng delata. Sabi mo hindi magandang kainin eh. Kaya lagi kang nagpapaluto sa akin ng mga fresh na karne at isda. Tapos madalas gusto mo magpa-deliver na lang tayo ng pagkain. Napilit lang kitang bumili ng delata para kung sakaling magkaroon ng emergency meron tayong mabubuksan. Hindi ka pa ba nagpapasalamat na mabubuksan mo na sa wakas yung mga dilata na pinaglalaban mo sa akin dati? Nabigla lang. Hindi ko naman inaasahan na gugustuhin mong mag-ulam ng delata. Masama bang kumain ng dilata? Oy, wala akong sinabing ganyan ha. Ang sinabi ko lang, nanibago lang ako. Mali ata ako na sinanay ko kayo sa luho.
Parang diring-diri ka ng kumain ng mga dilata. Baka pati sa bigas sumelan ka na rin. Hindi ako kailanman nandiri sa delata kahit ilang beses mo pa akong pinakain ng crispy pata at mamahaling putahe. Baka nakakalimutan mo, sinanay din ako dyan ng dati kong asawa. Bakit kailangan pang banggitin ang dati mong asawa? Nasanay ka na nga yata sa luho. Hindi ko maintindihan bakit minamasama mo tong sinasabi ko sa'yo. Wala naman akong masamang intensyon. Nag-uusap lang tayo. Bakit biglang pumangit ang dating sa'yo? Kasi pagod na ako sa kakahanap ng pera. Tapos parang pinamumukha mo pa sa akin na wala akong kwentang padre di pamilya. Di keso dilata at mumurahin bigas na ang kaya ko ibigay sa inyo mag-ina. Ganun ba yon, ha? Ganun ba yon? Di na ba uso magpasalamat at magpakita ng utang na loob? Naligaw na ako sa usapan. Ni minsan hindi ko naisip yung mga sinasabi mo. Ikaw lang ang nakakaramdam yan. Huwag mo na ako ipaganda na makakain niya yun. Alis mo na ako. Saan ka naman pupunta? Alanganin ang oras. Maghahanap ng karinderya. Huwag mo na ako hintayin. Matulog ka na. Nagulat talaga ako sa inasal ni Willie sa akin, Papa Dudut. Padawag niyang sinarado ang pintuan at nakatayo lamang ako noon at hindi ko alam kung paano tamang magre-react sa mga nangyari. Hanggang sa bigla na lamang nagising si Joby dahil sa pagkagulat sa kalabog ng pintuan. Sinamahan ako ni Joby at kinausap. Hinanap niya si Willie. Sinabi ko sa kanya ang mga nangyari at maski si Joby ay nagulat sa ikinuwento ko sa kanya. Hindi naman kasi yon ugali ni Willie, Papa Dudut. Pero pinaniwalaan ako ng anak ko. Sinamahan pa niya ako para masiguradong ayos na ako. Nabigla kasi talaga ako. Sa inasal ni Willie ay parang may ala-ala sa ex-husband ko ang nag-flashback sa akin. Lalo tuloy kinabahan ang puso ko. Na mainit ang ulo niya at walang pera. Ayaw ko mag-overtake. Pero may problema nga kaya si Willie sa pera. Sinabi ko ang iniisip kong yon kay Joby, Papa Dudut, at tumango lamang ang anak ko. Dati pa naman daw yon napapansin ni Joby kay Willie. Hindi niya lang daw magawang sabihin sa kanya lalo't inuunahan ko na siya na huwag punahin ang pagbabawas ni Willie ng pagbibigay ng regalo sa aming mag-ina. Nasabi ko na rin ang tungkol sa dilata at sa bigas. Doon na nga mas lalong nakumpirma na mukhang problemado sa pera si Willie. Pero bakit hindi siya naging honest at sabihin sa amin ang katotohanan? Handa namang kaming makinig. Lalo na ako. Wala akong alam sa mga pinagkukuhanan niya ng pera at hindi ko ugaling magtanong sa tao tungkol sa trabaho nila. Parang hindi yon komportable para sa akin. Kaya hindi ko alam kung paano ko maitatawid ang tulong at suporta para kay Willie, gayong hindi ko naman alam ang eksakto na pinagkukuhanan niya ng pera. Isang araw ay mas lalong lumala ang lahat. Maagang umuwi si Willie sa bahay, balisa at tulad ng dati ay iritable din, Papa Dudut. Socorro. Ang aga mo yatang umuwi. Kumain ka na? Wala akong gana. Alis din ako kagad. May kailangan ba? May ipaplansya ka bang damit? May naitabi ka pa ba sa mga perang binigay ko sa inyo ni Jovi dati? Bakit? Sumagot ka na lang. Sumagot ka rin. Bakit kailangan ko sumagot? Kasi nagtatanong din ako. Pera ko naman yung binigay ko sa'yo. Sa inyong mag-ina. Sumbat ba yan? Kasi naman ang simple lang ng tanong ko, hindi pa magawang sagutin ng maayos. Maski naman ako maayos din ang tanong ko. Oo, alam ko pera mo yun at inabot mo sa akin. May karapatan ka ron. Yun naman pala eh. Nasaan na yung pera? Naitabi ko, wag kang mag-alala. Nabawasan ko pero pinangbili ko naman ang kailangan natin dito sa bahay. Asa na nga yung natira? Dali na! Gusto pa ng pahirapan eh. Willie, may problema ba? Wala magiging problema ko, ibibigay mo na lang sa akin yung pera ko. Alam ko pera mo yon. Pero sa pagkakatanda ko, sinabi mo na pera ko na yon. Ayaw mo ibalik sa akin yung pinaghirapan ko? Handa kong ibalik sa'yo kung sasabihin mo muna sa akin kung saan mo gagamitin yun. Bakit kailangan mo malaman? Bigyan mo rin naman ako ng karapatan na malaman bilang may bahay mo. Ipandadagdag ko sana pambili ng mga regalo ko sa inyo ni Jovi. Malapit na ang Pasko. Nasanay pa naman kayong laging nireregaluhan. Nakakahiya naman kung hindi ko kayo bibigyan. Hindi na
namin kailangan ng regalo. Gagamitin ko sana yung pera na yun para ipambili ng pagkain at ibang kailangan dito sa bahay. Mas importante yun. Hiningi mong dahilan ko kung bakit ko kinukuha sa iyo yung pera tapos tatablahin mo rin naman pala. Bakit nagtanong ka pa? Bakit pa ang init ng ulo mo? Ano bang nangyayari sa'yo? Kasi ginagawa mo komplikado ang lahat. Ikaw lang tong nagpapakomplikado ng lahat, Willie. Ano bang nangyayari talaga? Hindi ka naman dati ganyan ah. Pati rin naman ikaw. Hindi ka rin naman ganyan dati. Ngayon pala sagot ka na kahit wala sa lugar. Nasa lugar ang mga sagot ko. Baka ikaw. Ganyan ba isusubat mo sa akin? Matapos ko kayong iaon ng anak ko sa hirap? Matapos ko kayong tulungan makatakas sa dating asawa mo? Sino ba sa atin ngayon ang nanunumbat? Ibigay mo sa akin ang pera ko! Pero anong gagamitin nating pambili ng pagkain? Isang buwan ka nang hindi nag-aabot para sa mga kailangan dito sa bahay. Intindihin mo naman ako kung kailangan kong tipirin yun para may makain tayo. Dodoblihin ko ang ibibigay ko sa iyo sa susunod. Ibalik mo lang muna sa akin ang pera. Kailangan ko talaga. Baka pwedeng kahit 1K lang ang ibigay ko sa'yo. Konti na lang din ang natitira sa akin eh. Baka maubusan tayo kapag binigay ko sa'yo lahat. Masyado kang nega, kaya walang nangyayari sa buhay mo. Bakit ganyan ka magsalita? Kasi ayaw pa ibigay sa akin ang pera ko. Akin na! Hindi sa'yo yun! Hindi talaga ako makapaniwala sa inasta sa akin ni Willie, Papa Dudut. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatitig sa akin at tila kinukumbinsi akong sumunod na lamang sa gusto niya. Hindi ako nagpatinag. Nilabanan ko ang mga titig niya at hindi ko kayang ibigay sa kanya ang lahat ng naipon kong pera. Alam kong galing yon sa kanya, pero hindi maganda ang kutob ko sa pagdadalhan niya ng perang yon. Lalong hindi maganda ang kutob ko na maibabalik pa sa akin kahit kalahati noon. Pero wala akong nagawa nang tadyakan niya ang mesa sa sala. Binasag niya ang vase na nakatapon sa gilid ng sofa. Nagulat ako. Hindi naman niya ako sinaktan pero natakot ako sa mga ginawa niya. Pawisan na siya noon at nahahalata na ang galit. Kaya doon na ako bumigay. Nagtungo na ako sa kwarto para kunin ang pera pero nagtira ako ng 2,000 para may pangkain kami sa mga susunod na araw. Pagkatapos kong iabot sa kanya ang pera ay matalim pa rin ang tingin niya sa akin. Galit na galit ang mga mata niyang tinititigan ako sa huling pagkakataon bago lumabas ng bahay. Nagdabog siyang muli sa pagsarado ng pintuan. Minessage ko siya after an hour para sabihan sa kanya na hindi ako natuwa sa ipinakita niya sa akin pero hindi niya ako nireplyan. Hindi rin siya umuwi nung gabing yon, tanghali na kinabukasan nang umuwi siya. Tahimik na siya noon, Papa Dudut, at hindi na galit. Pero halata sa mukha niya ang lungkot at problema. Hindi ko na siya kinausap pa. Parehas kami kailangang magpalamig noon at nagkulong na lamang siya sa kwarto at hindi ko siya sinamahan doon. Noong kakain na ay pinatawag ko na lamang siya kay Jovi. Tahimik naming pinagsaluhan ng sardinas na hinaluan ng maraming tubig at repolyo. Hindi pa rin niya ako inimik at hindi rin niya inabot ang perang pinangakong ibabalik niya sa akin. Hindi ko naman na yon inaasahan pang ibabalik niya. Nakakasama lang ng loob na hindi siya, Papa Dudut, marunong tumupad sa mga pangako niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi na nga binalik sa akin ni Willie ang perang kinuha niya. Oo, sige, siya ang nagbigay noon pero kahit papaano ay may karapatan ako roon dahil binigay niya sa akin yon para ipangbili ko raw ng mga gusto kong gamit. Hindi ko nga lang ginawa yon dahil mas gusto kong ilagay yon sa ipon ko. Hindi ko naman siya magawang singilin dahil nakakahiya. Ang dami na niyang ginawa para sa amin. Parang ang kapal naman ata ng mukha ko para bawiin pa yon. Meron pa rin naman akong natitirang pera pero yon ay yung ipon ko nung hindi pa kami nagsasama ni Willie. Naipon ko yon sa dati kong trabaho. Walang nakakaalam sa ipon ko na yon dahil bala kong gamitin noon ng perang yon para makatakas kami ni Jovi at umuwi sa probinsya namin. Kaya lang ay nakilala ko nga itong si Willie. Nagbago lahat ng plano. Naitago ko na lang tuloy ang ipon na yon, Papa Dudut. Pinilit ako ni Willie na umalis na sa trabaho ko noon at ayoko pa sana dahil gusto kong meron akong sariling pera.
Pero nakiusap siya na umalis na ako para full-time akong mag-asikaso sa kanya at sa bahay. Kinumbinsi rin niya ako na hindi ko naman na raw kailangan magtrabaho dahil siya na ang bahala sa lahat ng gastusin. Hindi raw ako gagastos kahit na isang sachet ng mumurahing shampoo. Naniwala ako. Nakumbinsi ako. Yon ang isang malaking pagkakamali ko dahil wala pang isang taon ay nagbago na ang lahat. Ultimo, pagbili ng isang sachet ng mumurahing shampoo ay hindi na magawang ibigay sa akin ni Willie. Lagi niya akong iniiwasang makausap tuwing nasa bahay siya. Ni tumingin sa akin ay hindi rin niya magawa. Ang masakit pa, bihira na rin siya kung umuwi ng bahay. Wala rin akong alam sa mga ganap sa buhay niya sa labas, Papa Dudut. Ma, busy ka? Nagbabudget lang ako para sa pagkain natin para sa linggong to. Bakit? Nakita kasi ako kanina nung may-ari ng tindahan sa kanto. Nagtatanong kung kailan daw natin babayaran yung bigas na inutang natin. Hindi pa ba dumaan doon ng Tito Willie mo? Sinabi niya sa akin na siya na yung magbabayad ng inutang nating bigas eh. Mukhang hindi pa eh. Nagagalit nga po yung may-ari eh. Mabuti na lang dumaan na yung jeep na sasakyan niya. Napilitan tuloy huminto sa kakatalak. Nakakahiya naman. Hayaan mo, dadaan ako doon mamaya bago ako mamalengke. Makikiusap muna ako na kalahati munang babayaran ko. May iutos po ba kayo sa akin na iluto? Wala naman po akong gagawin ngayon. Pakitingnan mo muna sa cabinet kung meron pang natirang sardinas. Meron pang kalahating repolyo sa ref. Isahog mo bago masira. Dagdagan mo ng tubig para pangbawas ng alat ha. Tsaka dagdag sabaw din. Huli na po yung sardinas na inulam natin kagabi. Sigurado ka ba? Parang may nakita pa ako na isang sardinas. Isang meatloaf na maliit na lang po yun. Kasya na po siguro yun kung tayong dalawa lang ang kakain. Paano naman ang Tito Willie mo kung umuwi siya? Maghahanap yun ng pagkain. Ma, may sasabihin din pala ako. Oh, ano yun? Nawawala po kasi yung naipon kong pera na itinago ko sa ilalim ng kama ko. Ha? Hindi akong kumuha ah. Tignan mong mabuti, baka na-misplace mo lang o kaya nahulog kung saan. Halos baliktarin ko na po yung buong kwarto pero wala talaga eh. May pagkaburara ka pa naman. Andyan lang yan. Wala namang ibang taong bumibisita rito. May hinala po ako. Ha? Hinala? Si Tito Willie po. Ay Jovi, wag ganyan. Wag kang mambibintang ha. Eh kasi naman ma, nung naligo ako nung isang araw tapos pagpasok ko ng kwarto ko, andun siya. Hindi naman siya pumapasok sa kwarto ko kahit kailan. Baka naman kasi may tinitingnan siyang mga butas sa kisame o mga butas sa sulok ng kwarto mo. Alam mo na, tag-ulan, nag-iingat lang ang Tito Willie mo. Hindi naman po niya sinabi sa akin yan. Nagulat nga siya nung nakita ko tapos bigla siyang may binulsa. Tapos nagmadali na pong umalis. Busy kasi ang tito mo. Alam mong naghahanap ng ibang racket para lang may makain tayo. Pero bakit hanggang ngayon wala pa rin tayong makaing matino? Yung ipon nyo, nagagamit nyo na pangbayad ng kuryente at tubig. Paano kapag naubusan kayo? Hindi ako aabot doon. Makakahanap ang tito mo ng pagkakakitaan. Magtiwala lang tayo sa kanya. Nagtiwala naman po ako sa kanya nung pumasok siya sa kwarto ko. Kinabukasan, nung chinek ko yung ilalim ng kama ko, nasaid na lahat ng perang andun. At kayong dalawa lang naman ni Tito ang nakakaalam na nagtatago ako ng pera ron. Hindi ba nga nagbibiro pa siya noon na baka ngat-ngatin ng daga yung perang tinatago ko dun? Jovi, wag nga muna natin itong pag-usapan. Sumasakit ng ulo ko sa kakaisip kung saan tayo kukuha ng pera. Hanapin mo pa sa kwarto mo, nandun lang yun. Isipin mong mabuti. Pero ma… Anak, please. Pagod ng utak ni mama kakaisip. Maawa ka naman. Gusto ko mang tulungan ka pero kota na ako sa mga problema. Sorry po ma. Nakonsensya naman ako na hindi ko pinanigan ang anak ko. Pinagmasdan ko siyang bumalik sa kanyang kwarto para subukan pang hanapin ang pera niyang nawawala. Pagkalabas niya ng kwarto ay halata pa rin ang lungkot. Halatang hindi nahanap ang pera niya. Hindi na lamang niya ako kinausap tungkol doon at nahiya na rin siya at baka mapagalitan kong muli.
Nagluto lamang siya ng meatloaf at isinaing ang huling takal ng bigas na mukhang kulang pa para sa aming dalawa. Mas lalo lang akong namroblema. Pumanhing ako sa kwarto namin ni Willie. Mula sa luma kong maleta ay nilabas ko roon ang isang CCTV na nabili ko noon nung nagsasama pa kami ng dati kong asawa. Ginamit ko yon para makakuha ako ng ebidensya sa tuwing sinasaktan niya. Itinago ko na yon noong nagsama na kami ni Willie. Akala ko hindi ko na yon magagamit pa. Pero napunta na naman ako sa sitwasyon na kakailanganin ko ng ebidensya. Palihim kong nilagay yon sa pwesto kung saan ko nilagay ang pera at mga alahas ko. Ayokong pagbintangan si Willie pero malakas ang duda ko na siya ang kumuha ng pera ni Juvie. Kinagabihan ay umuwi si Willie at wala pa rin itong sahulog. Mukhang malalim talaga ang problema niya pero ayaw naman niyang magpatulong sa akin. Hindi ko na rin alam ang gagawin ko at nagpaalam siya na diretso na siyang matutulog. Tumango lamang ako. Hindi ko siya tinabihan. Nakitulog ako sa kwarto ni Joby. Parang lumalayo na ang loob ko kay Willie at parang ayoko munang dumikit sa kanya dahil ayokong makaramdam ng galit sa kanya. Kinabukasan ay hindi ko na siya nadatnan sa kwarto. Maaga siyang umalis, sabi ni Joby. Pumasok ako sa kwarto namin at malakas ang kabog ng puso ko. Lalo na noong nakita kong wala ng pera at mga alahas ko. Nanginginig akong tsinek ang CCTV at doon ay nakita ko si Willie ang kumuha. Naiyak na lamang ako. Hindi dahil nawalan ako ng pera at alahas, kundi nawala ng biglaan ng tiwala ko sa kanya. Kinagabihan ay umuwi siya at inamangan ko siya para kumprontahin. Hindi na ako makapagpigil noon, Papa Dudut. Bakit gising ka pa? Hinintay talaga kita. Matutulog na ako ha. Maaga akong aalis bukas. Mag-usap muna tayo. Tungkol saan ba? Aminin mo na sa akin yung totoo. Ano na naman yan? Wala ka na bang pera? Ang sakit naman ng bintang mo. Alam mo bang hindi yan maganda sa pandinig ng mga lalaki? Hindi naman kami bulag at manhid ni Jovi para makita yung pagbabago mo. Pati si Jovi dinamay mo rito. Tatay na ang turing niya sa'yo. Pati siya nakakaramdam na rin. Nag-aalala lang siya sa'yo. Wala kayong dapat ipag-alala. Ayos lang ako. Hindi yun ang nakikita ko. Hindi ka na nakakapag-abot para sa mga gastusin dito sa bahay. Lagi ka pang wala. Nagagalit na yung tindahan sa kanto dahil hindi tayo makabayad ng mga inuutang natin doon, Willie. Sabihin mo na lang yung totoo para alam ko kung saan ako lulugar. Wala akong dapat sabihin sa'yo. Maayos naman ang lahat. Praning ka lang dahil hindi na kita nabibigyan ng luho katulad ng dati. Aba, matuto rin tayo magtipid. Mga mayayaman nga hindi bigay todo sa luho nila. Tayo pa kaya? Hindi na problema sa akin kung hindi mo ako mapagbigyan sa luho ko. Pero yung mga araw-araw na pangangailangan natin, ibang usapan na yun. Nangako kang magpo-provide ka sa amin ni Jovi sa lahat ng kailangan namin. Kaya nga napilit mo akong mag-resign sa trabaho ko kasi sabi mo good provider ka. Ikaw nang bahala sa lahat, di ba? Hindi ko na kailangang magpakapagod sa trabaho dahil kaya mong sustentuhan ang pangangailangan namin. Asa na yung Willie na nagsabi sa akin nun? Hindi naman kasi araw-araw bumubuhos ang biyaya sa akin. Intindihin mo naman. Hindi naman naglalabas ng pera lahat ng butas ko sa katawan. Minsan nagigipit din ako. Kaya ba kinuha mong pera at alahas ko sa kwarto dahil gipit ka? Ibang klase ka rin naman pala mang bintang. Hindi ako magnanakaw. Hindi ako nang bibintang. Naglagay ako ng CCTV sa pwesto kung saan ko nilagay yung pera at alahas ko. Pwede ko ipakita sa'yo ngayon para hindi mo naman isipin na nang bibintang lang ako. Alam mo kasi... Hindi mo ako maiintindihan. Bakit mo yun nagawa, Willie? Bakit hindi mo na lang ako kausapin? Makikinig naman ako eh. Hindi mo maiintindihan. Hindi. Sabihin mo sa akin kung ano bang nangyayari. Natalo ako sa sugal. Nagsugal ka? Nanalo naman ako dati sa sabong. Kaya nga lahat ng luho na kailangan nyo mag-ina na ibibigay ko, di ba? Pero alam mong walang pupuntahang maganda yung pagsasabong. Sa una ka lang papatikimin ng panalo pero babawiin din sa dulo. Sabi ko na eh, hindi mo ako maiintindihan. Bakit pa ba ako nagaksaya ng laway para magpaliwanag?
Sorry, nabigla lang ako. Hindi ko naman kasi alam na sa sugal ka pala kumakapit. Doon naman talaga ako kumukuha ng pera kahit bago pa kita makilala. Naipundar ko tong bahay dahil sa sugal. Ewan ko lang kung ano nangyari ngayon. Hindi ko lang siguro swerte ang taon na to. Ihinto mo na yan, please. Aahon ka rin kahit hindi na magsugal. Magtutulungan tayo. Matutulungan mo ako? Oo naman, kahit ano. Baka may naitabi ka pang pera dyan. Huling pusta na. Gusto kong mabawi yung mga natalo ko. Hindi kita matutulungan dyan. Ayaw na kitang bigyan ng pera para ipangsugal. Kala ko tutulungan mo ako. Sige na, Socorro. Nararamdaman kong ito na yun. Isang pusta pa. Sigurado ako na makakabawi ako. Hindi na ako uulit. Huli na to basta manalo. Hindi, tumigil ka na sa sugal. Hindi ka mananalo dyan. Huwag kang nega. Nangangati na itong palad ko. Kasabihan ng mga matatanda na magkakapera daw pag ganito. Kaya ilapag mo na sa palad kong pera para makapusta na. Sige na. Alam ko na may naitatabi ka pa dyan. Huwag mo akong pagdamutan. Kinuha mo na lahat, Willie. Wala nang natira sa akin. Ano pang ibibigay ko sa'yo? Gisingin mo si Jovi. Baka may mga hindi pa ako nakuha sa ilalim ng kama niya. Ipaliwanag mo na lang sa kanya lahat. Ikaw din ang kumuha ng ipon ni Jovi sa ilalim ng kama? Hindi na mahalaga yun. Ang importante ngayon, magtiwala ka sa akin na may papanalo ko itong susunod na pusta ko. Nararamdaman ko talaga. Sa susunod na panalo ko, pupunta tayo sa Hong Kong. Ayaw mo ba nun? Hindi ako makapaniwala sa mga narinig kong sinabi ni Willie. Nakangiti pa siya sa akin pero kita sa kanyang mga mata ang pagod at pagkabahala. Alam kong pilit lamang niyang kinukumbinsi ang sarili niya na tama pa rin ang ginagawa niya. Lulong na po si Willie sa sabong at kita naman yon sa kanya pero hindi niya magawang tanggapin. Naiiyak na lamang ako noon habang pinipilit niyang tumawa para kumalma. Para na siyang nasisiraan ng bait. Lalo kung paano niya alugin ang balikat ko para pakinggan ko siya. Para bigyan ko siya ng pera. Panay din ang panginginig ng mga kamay niya. Pinagmamasdang ko lamang siya. Lalo na noong paikot-ikot na siya sa sala habang pinapaliwanag sa akin na sa susunod na pusta niya ay milyon na ang makukuha niya. Naniniwala siya roon at doon ako nababahala. Iba na ang tama ng sugal sa utak niya. Nagkunwari akong bibigyan siya ng pera at naniwala naman siya. Natuwa siya. Napalundag pa siya sa saya. Sinabi ko sa kanya na ibibigay ko yon kinabukasan basta matulog na lamang muna siya. Pumayag naman siya, Papa Dudut. Tumakbo na siya patungo sa kwarto namin at nagtalukbong. Pahuni-huni ng kanta at parang nagbibilang ng pera. Naiiyak na ako noon. Unti-unti ay parang tinakasan na si Willie ng bait at hindi ko napaghandaan yon. Kinabukasan ay ginising niya ako para kunin ang pera. Inabutan ko siya ng 100 piso at natuwa siya. Sabi niya ay magiging 100,000 raw yon. Lumabas siya ng bahay nang hindi man lang naligo o nagpalit man lang ng damit. Hinayaan ko siya. Alam kong delikado pero wala na rin akong lakas para pigilan siya. Mga kabarangay, patuloy pa rin po si Willie sa kanyang pagsusugal. May mga araw na matino siya pero mas madalas na parang nawawala na siya sa sarili niya. Ano bang may papayo ninyo sa sitwasyon namin ngayon? Kailangan ko na ba siyang iwan? O baka pwede pang magawa ng paraan? Sana ay matulungan ninyo ako. Isa ako sa mga masusugid ninyong tagapakinig at marami sa inyong mga kwentong napapanood ko sa YouTube ang nakakatulong sa akin. At sana sa pagkakataong ito, magawa niyo rin po akong tulungan sa personal na problemang aking kinakaharap. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sa pagtampok sa aking kwento sa inyong programa. Ang inyong kapuso, Socorro. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS. In Mega Manila, 97.1. Forever.
ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Habang may buhay ay may pag-asa. Pero hindi rin naman mawawala ang pagsubok, kaya importante na magtulungan ang magkapareha upang malagpasan nila ang mga bagay na yon. Ikaw, kabarangay, handa ka bang tulungan ang iyong kinakasama? Dear Papa Dudut, naranasan niyo na bang masapawan? Ako kasi oo. At yun ang pinakaayaw pakiramdam sa mundo. Ewan ko, pero para sa akin lamang talaga para sa akin lamang lamang na lamang talaga ako sa taong sumasapaw sa akin. Kaya naman ang kapal ng mukha niya na iparamdam sa akin ang bagay na yon. Yun din ang dahilan kung bakit napasulat po ako sa programa ninyong Barangay Love Stories. Kung hindi ninyo kasi may tatanong ay mahilig talaga ako makinig po sa radyo. At isang araw ay napadpad ako sa inyong istasyon. Simula noon ay palagi na ako nakikinig ng Barangay Love Stories ni Papa Dudut via online. Tapos ay nakita ko ang inyong email address kaya hindi na ako nagdalawang isip na sumulat sa inyo. At umaasa ako na mai-air ninyo ang aking kwento. Pero bago ako magpatuloy ay gusto ko munang magpakilala sa mga kabarangay natin. Cresida pala ang pangalan ko. 23 years old at taga Quezon City. Meron na akong kinakasama si Benjo na edad 25 naman at may isa na kaming anak na 2 taong gulang na. Sa kasalukuyan ay nakatira kami sa bahay nila dito sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Bebe, ano to? Alin? Itong nasa cellphone. Malay ko sa'yo. Malalaman ko kung sasabihin mo. Nakita ko lang naman na sandamukal na picture ng mga gwapo at machong lalaki yung pinupusuan mo. Yung iba sa kanila di ko pa kilala. Bakit? Kailangan ba kilala mo para pusuan ko? Hindi naman. Pero malay ko ba kung sino yung lalaking yun? Mamaya, sikat pala siya sa ibang website tapos… Pwede ba? Ginaya mo naman ako sa'yo? Ha? Anong ginawa ko? Tanong-tanong ka pa sa ating dalawa. Ikaw nga yung mahilig manood ng ganun. Ibahin mo ako. Hindi ako ganong klase ng babae. Normal lang naman sa aming mga lalaki yung mahilig manood ng ganun ah. Pero hindi ko pinupusuan yung mga babaeng napapanood ko dun. Kasi loyal ako sa'yo. Ikaw lang, sapat na. Ew, kadiri ka. Anong kadiri dun? Basta kadiri ka. Wag mo na ulit-uulitin yun Ang corny kasi. Parang eng-eng naman to. May nalalaman ka pang corny pero noon kilig na kilig ka kapag bumabanat ako sa'yo. Noon yun, hindi na ngayon. Kaya nga tigilan mo yan kung ayaw mo ikaw yung banatan ko. Sungit naman nito. Siguro may iba ka nang nagugustuhang lalaki, no? Ha? Pinagsasasabi mo? Mabalik lang tayo dito sa mga pinagpupusuan mo. Akala mo ba magandang gawain to? Lalo na't meron ka ng anak at kinakasama? Ano na lang sasabihin sa'yo ng mga makakilala sa pinagagagawa mo? Sige nga. Kung makapagsalita ka naman dyan, kita ko na yung ngalangala mo. Galit na galit, gustong manakit. Saka sa tono mo para namang nakapatay ako ng tao, pumuso lang naman ako ng mga gwapo at machong lalaki sa Facebook. Alam ko na. Ano yun? Siguro naapakan ego mo, no? Ha? Ano yung ego?
Ay naku, kahit kailan napakahina ng utak mo. Gamit-gamitin mo naman yan. Sige ka, baka kalawangin yan. Bakit kasi di mo na lang sagutin tanong ko? Kaysa naman dami mo pang ebas dyan. Eh, talaga naman. Ano nga? Baka may iba ka ng kinalolokohan ha? Wala. Saka bakit ko naman gagawin yun? Pamilyado na ako. Tulad mo pa ako sa mga katrabaho mong kirengking. May asawa na pero pumapatol pa sa iba. Bakit naman sila napasok sa usapan? Gusto ko lang, bakit din ba? Saka imbis na pagbintangan mo ko ng ganyan, tinanong mo na ba sarili mo kung matino kang lalaki kaya hindi kita dapat palitan? Anong ibig mo sabihin? Lahat na lang ba talaga kailangan kong ipaliwanag sa'yo? Mag-isip ka naman mag-isa, huwag kang laging umasa sa akin, no? Anong magagawa ko? Kung yung mga sinasabi mo ikaw lang madalas nakakaintindi. Malamang, magtatanong ako kung anong ibig mong sabihin. Masama ba yun? Oo, masama yun kaya itiko mo na lang yung bunganga mo. Mas mabuti pa yun kesa magsalita ka ng kung ano-ano. Tamang bintang ka wala ka namang ebidensya. Saka hindi sapat na ebidensya yung nakita mong mga pinusuan ko dahil kahit sino pwedeng humanga sa ibang tao basta walang mali siya. Saka di pa ba sapat na sa'yo pa rin ako tumatabi sa gabi kahit na mabaho ka? Paano naman ako naging mabaho? Hindi ka kasi naglilinis ng katawan, amoy pawis ka palagi, kadiri ka. Lahat na lang talaga, Cressida. Amuin ko nga sarili ko. O ano, tama ako 'di ba? Ang baho mo. Oo nga no. Sige, maliligo muna ako. Papadudot, inis na inis ako sa kinakasama ko dahil sa pambibintang niya sa akin. Pakiramdam ko ay iniinsulto niya ng bonggang-bongga ang pagkatao ko. Kahit naman ganon ang ginawa ko, ni minsan ay hindi ko naisip ang binibintang niya sa akin. At noon pa talaga kung kailan nagsasama na kami at may isang anak. Matagal-tagal na rin kaming magkakilala ni Benjo. Siguro ay 18 anyos ako nang naging kami bago nagkaanak. Hindi ko na natapos ang aking pag-aaral dahil sa hirap ng buhay at naisipan ko na lamang na mag-asawa. Mahirap pa rin naman ang buhay namin kaya alam kong kagagahan yung ginawa ko. Samantala, nagtatrabaho bilang saddle stitch operator ang kinakasama ko sa isang pabrika. Mababa lang ang sweldo niya. Sapat lang palagi sa pangangailangan namin kaya nga wala kaming ipon at kadalasan ay nagigipit pa. Yun din ang rason kung bakit nakikisiksik pa rin kami sa kanila. Sa tagal naming magkakilala at magkasintahan ni Benjo, aminado ako na dumarating sa akin yung pananawa at pagkaumay sa aming relasyon. Kaya nagagawa kong tumingin at humanga sa ibang lalaki online. Pero hindi ko naman kahit kailan sinubukang pagtaksilan ng tatay ng anak ko. Maliban na lamang siguro nung mga panahong yon kung saan ay unti-unting lumaki ang pagkakagusto ko sa isang hindi inaasahang lalaki. Lahat ng yon ay kinuwento ko sa kaibigan at dati kong kaklaseng si Almarie Papadudut. Naku, thank you kasi dinalaw mo naman ako at nilabas. Nung nakaraang araw ko pa gustong kumain dito ng burger at fries. Pansin ko nga, panay ka shared po sa mga pagkain na gusto mong kainin. Kaya nag-chat na ako sa'yo na magkita tayo dito sa fast food. Kaya nga, thank you sa panlilibre. Sensya ka na kasi wala akong trabaho. Wala rin tuloy akong pera. Ayos lang, magkano lang naman yan? Naks, iba talaga pag may trabaho, no? San ka na nga ba ulit? Trabaho ko? Oo, alam ko kasi umalis ka na dun sa pinagtatrabahuan mong patahian. Oo, umalis na nga ako dun. At cashier ako ngayon sa isang convenience store. Okay ba pasahod dun? Sakto lang, pero mas maayos yung ngayon kesa naman sa dati ko. Sobrang init dun, akala mo impyerno. Tapos yung line leader namin, si Satanas. Laki talaga ng galit mo dun sa line leader nyong yun, no? Sakto lang, kasi hindi pa naman niya ako nagawa ng kasalanan. Siguro, lagi lang niya akong pinagagalitan at sinisita kahit maayos naman yung trabaho ko. Naisip ko, inggit lang siguro sa beauty ko kaya ganun. Pero ayoko na rin naman manatili sa lugar na yun. Bukod sa mababa ang sweldo, napakaraming tukso sa loob. Hindi lalaki
kundi mga pautang na pinapatulan naman ng ibang nanay doon. Kaya ending, payslip na lang nakukuha nila sa araw ng sweldo. Ako nga na wala pang anak hirap na sa buhay. Kaya napapaisip ako, paano nila nairaraos yung araw-araw nila? Lakas na lang talaga ng loob ang labanan sa buhay ngayon. Maiba tayo. Nasaan pala anak mo? Bakit hindi mo sinama? Nasa bahay saka nandun naman si Benjo para bantayan ang anak namin. Hindi ko na sinama kasi magulo yun. Saka baka magturo ng kung ano-ano. Siyempre nahihiya ako sa'yo. Ayos lang naman. Sweldo ko naman Kahit na. Bilhan ko na lang ng pasalubong para matuwa naman pagdating mo. Ikaw bahala. Thank you talaga. Walang anuman. Kumusta na kayo ni Benjo? Ganun pa rin. Pakiramdam ko wala kaming pag-unlad kasi ayos na sa kanya yung trabaho niya. Akala yata niya mabubuhay kami sa kakarampot niyang sweldo. Wala ba siyang planong maghanap ng ibang trabaho? Mukhang wala Mababa pa naman kumpiyansa nun sa sarili. Ay, buti pa yung kuya niya. Gwapo na tapos marami pang pera. Kaya ayun, nagustuhan ko bigla. Anong nagustuhan biglang pinagsasabi mo? Crush ko kuya niya kasi magaling dumiskarte sa buhay. Feeling ko mas may future ako kung siya nakatuluyan ko. Manghilabot ka nga. Bakit naman hindi naman tayo nag-uusap ng karumal-dumal at nakakatakot. Gaga, hindi nga. Pero ano ba yung pinagsasasabi mo dyan? Baka nakakalimutan mo may kinakasama ka na at si Benjo yun. Tapos may anak pa kayo. Kaya dapat hindi ka na magkagusto sa ibang lalaki. Lalong-lalo na sa kuya niya. Ikaw naman, masyado kang seryoso. Siyempre alam ko naman lahat yun, saka simpleng crush lang naman tong nararamdaman ko sa kuya niya. Simple raw, pero naisip mo nga na mas may future ka kung kuya niyang nakatuluyan mo. Hanggang dun lang naman yun, kasi imposible nang mangyari. Ikaw na may sabi na kinakasama ko na si Benjo. Saka kasalanan naman niya kung bakit nagkagusto ko sa kuya niya. Kung matino sana siyang kinakasama, kung may pangarap sana siya sa amin ng anak niya, di hindi ko maiisip yung bagay na yun. Papadudot, napakagwapo ng kuya ni Benjo. Well, gwapo rin naman ang kinakasama ko, pero lamang ng isang paligo ang kuya niya. Ito ang buhay na patunay ng tall, dark and handsome, kaya hindi ninyo ako masisisi kung nagkagusto ako sa kanya. Pero alam ko sa sarili ko na simpleng pagkagusto lamang yon. Dahil mas napapansin ko na ang pagiging lamang nito sa kanyang kapatid na siyang kinakasama ko. Pero kahit na ganoon, alam ko pa rin naman ang limitations ko. Alam ko na tatay pa rin ang anak ko si Benjo at kahit na anuman ang mangyari. Kahit mag-away pa kami araw-araw at maaburido ako sa pagmumukha niya, ay siya pa rin ang dapat kong piliin. Kaya nga sa abot ng makakaya ko ay sinaway ko ang aking puso na mahulog ng husto at ma-fall in love sa kuya ni Benjo upang hindi na lumala pa ang aming sitwasyon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, gaya ng sinabi ko ay pinigilan kong lumalim ang pagkagusto ko sa kuya ng aking kinakasama. Nandun yung todo iwas ako sa kanya dahil likas dito yung mahilig makipagkwentuhan. Kumpara kay Benjo at nagtatrabaho sa call center ang kuya niya at inggit na inggit ako sa sweldo nito dahil mas malaki kesa sa kinakasama ko. Ilang beses ko na rin sinabihan si Benjo na subukang mag-ahente pero ayaw niya kasi hindi raw siya magaling mag-English at mas sanay na siya sa ginagawa niya bilang machine operator. Siyempre sinabihan at tinanong ko siya kung paano kami makakapag-ipon pambukod namin sa bahay kung hindi niya lalakihan ang sweldo niya pero mukhang walang pangarap na makaalis sa poder ng mga magulang nila ang kinakasama ko. Simula po noon ay tinamad na ako kay Benjo at mas lalong natuon ang atensyon ko sa kuya niya. Kung noon ay iniiwasan ko pa ito, ay bigla na lang todo sip-sip ako sa kanya. Paanong hindi nakakahiram ako ng pera sa kuya niya kapag nagigipit ang pamilya namin ni Benjo, Papadudot. Pwede bang mag-usap tayo, bebe?
Mag-uusap tungkol saan? Saka bakit ganyan tono mo? Tinawag mo pa akong bebe kung galit ka naman. Paanong di ako magagalit? Akala mo di ako nakakahalata na masyado kang sumisip-sip sa kuya ko? Ha? Pinagsasasabi mo dyan? Panay kayo usap, tawanan at biruan. Mas kinukumusta mo pa nga siya kaysa sa akin na kinakasama at tatay ng anak mo. Akala mo di ko napapansin no? Pwes, diyan ka nagkakamali. Oh, masama bang kausapin, makipagtawanan at makipagbiruan sa kuya mo? Baka nakakalimutan mong nakatira tayo sa iisang bubong. Natural, magkukrus ang landas namin. Alangan namang di ko siya kausapin, di ba? Gusto mo pa yata kaming gawa ng issue? Hindi naman sa ganun, pero… Sabihin mo, masyado kang malisyoso. Hindi ako malisyoso. Anong tawag mo dyan sa mga pinagsasasabi mo kung hindi mali siya, Aber? Malisyoso ka. Binibigyan mo ng kulay yung pag-uusap at pagtatawanan namin ang dahil lang sa ano ulit yon? Hindi kita makamusta ka mo? Oo, tsaka totoo naman yun. Hindi yun totoo. Masyado ka lang madrama. Alam mo, napipiko na ako sa kaartehan mo eh. Kung makapagsalita ka dyan, akala mo hindi mo kapatid yung pinag-uusapan dito. Anong tawag doon? Hirap sa'yo, di ka makalata eh. Magkakaganito ba ako kung di ako nagsiselos? Wow, ngayon naman may nalalaman ka ng pagsiselos. Tama talaga ako na masyado ka lang malisyoso kasi wala namang rason para magselos ka. Anong magagawa ko? Sa'yo yung nararamdaman ko. Ikaw naman kasi, kasalanan mo. Bakit bigla ako naging kasalanan? Sige nga. Sinabi ko na, di ba? Masyado kayong close. Hindi ako sanay. Sinabi ko na rin naman na kuya mo yun. Magselos ka ako sa ibang lalaki, ako makipag-close. Ayun, sige, papayagan kitang mag-alboroto na parang bulkan. Baka nga ako pa humingi ng dispensa sa'yo, pero utang na loob naman. Benjo, kuya mo yun. Ay, sensya na. Hindi ko lang talaga mapigilan. Pakiramdam ko kasi may ginagawa kayo nakakaiba pag wala ako rito sa bahay o kung nakatalikod ako. Naririnig mo ba yung mga pinagsasasabi mo? Oo naman. Palagay mo sa akin, bingi. Hindi, pero buti na rin yung nagkakaintindihan tayo kasi napakasira ulo mo. Bakit naman ako biglang naging siraulo? Tanong-tanong ka pa talaga, bakit nga ba? Sige, ikaw sumagot. Bebe naman eh. Huwag mo ko mabebe-bebe, naiirita ako sa pagbumuka mo. Akala ko naman kung anong sasabihin mo tapos ikaw pa galit nung niyaya mo ako makipag-usap. Alam mo, sumusobra ka na eh. Nung nakaraang araw mo pa ako pinagbibintangang may ibang lalaki dahil lang sa mga picture na pinupusuan ko sa Facebook. Tapos ngayon bibigyan mo ng kulay yung pagiging close namin ng kuya mo? Mahiya ka nga sa kulay ng balat mo, uy. Bakit naman ako mahihiya? Basta, isipin mo, gamitin mo yung utak mo para naman hindi ka lawangin. Kayamot ka talaga, Benjo. Ay, paano ko narinig ng kuya mo yung mga pinagsasasabi mo, Aber? Ano na lang iisipin nun? Hindi ka na talaga nahiya? Dami-dami na nating pabor sa kanya tapos gaganyanin mo pa siya? Hindi ko naman sinasadya. Siguro napangunahan lang ako ng init ng ulo tsaka selos. Init ng ulo sa kapag siselos mo na wala sa lugar yung magdadala sa atin sa kapahamakan eh. Imbis na magselos ka o magalit dyan, bakit hindi mo na lang kaya gayahin yung kuya mo? Dumiskarte ka sa buhay katulad niya para naman hindi na natin kailangan humiram ng pera sa kanya sa tuwing nagigipit tayo. Papadudot, akala ko ay puro trabaho at yosi lang ang nasa utak ng kinakasama ko pero nagkamali ako dahil marunong din pala siyang mag-obserba. At yun nga ay nung napansin niya ang pagpapapansin ko sa kuya niya. Pero buti na lamang at magaling akong magpalusot at sa huli ay naidepensa ko ang aking sarili. Saka wala rin namang patutunguhan ang nararamdaman ko sa kuya niya dahil nga may anak na kami ng kinakasama ko. Sa kabilang banda ay paulit-ulit na sumagi sa isipan ko na sana nga ay kami na lamang ng kuya niya ang naging magkarelasyon. Tingin ko kasi ay mas may kinabukasan kami ng anak ko kung siya ang nakatuluyan ko. Pero gusto ko lang linawin na mahal ko naman si Benjo. Kaya lang dahil sa ugali niya na pabanjing-banjing at mukhang kontento na sa buhay namin, ay unti-unting naapektuhan noon ang damdamin ko sa kanya at sa aming relasyon. Kung may time machine lang sana ay gusto kong bumalik sa nakaraan para baguhin ang aking kapalaran. Imbes na si Benjo ay sa kuya niya ako makikipaglapit ng loob. Kaya lang ay mukhang hindi na mangyayari yon noong nagkaroon ng girlfriend ang kuya ng aking kinakasama, Papa Dudut.
Grabe. Sobrang sarap naman talaga nitong fried chicken at spaghetti nila. Paresan mo pa ng malamig na pineapple juice. Solve na solve ang cravings ko. Hinay-hinay lang. Baka mabulunan ka eh. Sensya na, hindi pa kasi ako nanananghalian kaya gutom na gutom ako. Buti na lang talaga niyaya mo ulit ako na makipagkita sa'yo at thank you sa libre mo. Walang anuman. Pero bakit hindi ka pa nananghalian? 3:00 na ng hapon oh. Bad trip ako eh. Kaya nawalan ako ng gana kumain sa bahay kanina. May nangyari ba? Huhulaan ko. Nag-away kayo ni Benjo. Sakto, rest day niya ngayon, di ba? Kasi linggo. Oo, kaya nga sa kanya ko ulit iniwan anak namin pero hindi kami nag-away. Bakit ka nga kasi na bad trip tapos nawalan ka pa ng ganong kumain? Sinong di mawawala ng gana? Sinama at pinakilala lang naman ng kuya ni Benjo yung girlfriend niya. OMG! May girlfriend na pala siya? Oo. Lahat nga kami nagulat kasi wala kaming alam na may nililigawan na pala siyang babae. Hindi man lang niya nabanggit o nakwento man lang kaya gulat na gulat talaga kami nung pinakilala niya sa amin kanina. Ayun, masayang masaya naman sila, maliban sa akin. Oh, alam ko kung bakit. Bakit? Syempre, may gusto ko na dun sa tao. Tapos, ang sakit nung bigla na lang siya nagka-girlfriend. Oo, tama ka. Apektado buong sistema ko kaya nawalan ako ng gana kanina at nagsuka pa ako sa CR. For real? Oo. Pero hindi ka naman buntis. Gaga, hindi. Naka-IUD ako, no? Ayoko pa magbuntis ulit. Buti naman. Hirap mag-anak sa panahon ngayon, no? Kaya nga sinabi ko kay Benjo na wag niya akong tatangkaing buntisin dahil mananagot siya sa akin. Di naman sa ayaw ko na magka-baby. Pero sa hirap ng buhay tapos mahina pa dumiskarte kinakasama ko, wag na talaga munang mag-anak. Correct. Pero grabe namang epekto sa'yo nung revelation ng kuya ni Benjo para magsuka ka pa. Oo nga Saka hindi ko rin kasi inaasahan kaya, ayun, bumaligtad sikmura ko. Oh, kumusta naman si girl? Yung girlfriend? Maganda ba? Hindi, pangit. Sobra ka naman sa pangit. Totoo naman Maputi lang pero mas maganda pa rin ako sa kanya. Siguro nga mas maganda ka sa kanya. Pero siya pa rin yung pinili ng kuya ni Benjo. Talo ka pa rin. Ewan ko ba? Totoo yata yung kasabihan na love is blind. Eyes can be blind, but heart can see ang peg ng love story nila. Pwede ba? Wag mo namang ipagdiinan. Lalo ako nayayamot OA mo naman. May kinakasama ka na at anak, di ba? Gets ko na ma-hurt ka ng konti at magulat. Pero hindi na yung sobra-sobrang maapektuhan ka. Dapat kung may mararamdaman ka, ituwa. Kasi sa wakas, nagka-girlfriend na yung kuya ng kinakasama mo. Nakwento mo sa akin na wala ka mong nakarelasyon yun ng ilang taon matapos lokohin ng ex, di ba? Oo, pero hindi pa rin ako natutuwa. Alam ko naman na hindi ako dapat maapektuhan ng husto. Pero ewan ko ba kung bakit ako nasasaktan at naiinis? Nasasaktan kasi nga may iba na siyang kinagigiliwang babae. At inis ako dun sa girlfriend niya dahil inagaw niya yung attention sa akin ng kuya ni Benjo. Kung bakit kasi bigla-bigla siyang umiiksena. Papa Dudut, hindi ko alam na may korsonada na palang babae ang kuya ni Benjo kaya nga gulat na gulat ako nung isang araw ay pumunta ito sa bahay kasama niya upang ipakilala sa amin. Ni hindi pa naman ako nakapagsuklay ng buhok o nakapagsuot ng panloob kaya nagkumahog pa akong pumasok sa magulo at maliit naming kwarto ni Benjo para ayusin ang aking sarili. Hindi nagtagal ay lagi nang sinasama ng kuya ni Benjo ang girlfriend niya sa bahay namin para tumambay. At kapag hindi niya ito sinasama sa bahay ay kung saang magagandang lugar pasyalan at kainan niya ito dinadala. Papadudot lahat ng yon ay nakikita ko sa Facebook na pinopost ng kuya ni Benjo. Kaya naman inggit na inggit ako sa girlfriend niya. Sana kasi ako yon at hindi ang pangit na babaeng yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos. Lagi kong napapansin na nasasapawan na ako ng girlfriend ng kuya ni Benjo. Kahit na wala naman siyang ginagawa sa akin. Nakikipagplastikan lamang ako upang pakisamahan siya pero sa totoo lang ay sorang-sora na ako sa pagmumukha niya. Oo, maputi lang siya at makinis ang balat palibase di aircon ang pinagtatrabaho ang opisina pero ako pa rin ang mas maganda sa aming dalawa.
Ako pa rin ang mas may kwentang kausap kesa sa kanya na puro lang cellphone. Ako pa rin ang mas masarap magluto sa amin, samantalang siya ay walang alam kundi ang kumain. Di na katakataka na lumobo ang katawan niya, pero sa kabila ng lahat ay gustong gusto pa rin siya ng kuya ng kinakasama ko. Ewan ko ba. Pero sobrang naiinis ako sa sitwasyon na yon, kahit na alam ko sa sarili ko na wala naman akong dahilan para mainis. Hindi nagtagal ay lalo pang nadagdagan ng inis ko noong nalaman naming nag-propose na sa babaeng yon ng kuya ni Benjo. Napamura talaga ako nang wala sa oras at napaiyak na lamang sa CR pagkatapos. Hindi ko pa kasi tanggap na may girlfriend na siya, tapos ay biglang ikakasal na sila. Lalo lang tuloy nadagdagan ang pagkainggit ko sa babaeng yon, dahil feeling niya ay siya na ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa, matapos siyang yayain ang kasal ng kuya ng kinakasama ko. Grabe si kuya, no? Masyadong mabilis kumilos. Mantakin mong yayain agad ng kasal yung jowa niya. Halatang ayaw na talaga niyang pakawalan. Oo nga eh. Oh, bakit naman ganyan tono mo? Ano bang problema sa tono ko? Ewan ko. Kaya nga tinatanong kita kasi para kang wala sa mood. Masakit lang ulo ko tapos daldal ka pa ng daldal dyan. Hindi ba pwedeng tumahimik ka na lang muna para naman pumayapa yung paligid ko? Wala naman akong ginagawa sa'yo kaya huwag ka sa akin magalit. Masyado ka. Nagkakwento lang naman yung tao. Ayun na nga. Kwento ka ng kwento alam ko naman na yan. Baka nakakalimutan mo nakasama niyo ako nung sinabi ng kuya mo na niyaya niyang magpakasal yung jowa niya. Tapos ulit-ulitin mo pa? Bakit ba kasi nagagalit ka? Masama ba na ulit-ulitin ko? Masama kasi naririndi na ako. Crescida naman eh. Benjo naman. Mahirap bang intindihin yung sinabi ko? Ano? Ayaw mo na namang gamitin utak mo? Siguro ang kapal na ng kalawang niyan kasi hindi na talaga gumagana. Sobra ka naman magsalita. Parang hindi mo ako kinakasama kung insultuhin mo ako Hindi kita iniinsulto, pero kung yan ang nararamdaman mo, problema mo na yun. Bakit ba kasi hindi ka nagmana sa kuya mo na madaling makaintindi, magaling dumiskarte sa buhay? Huwag mo nga akong ikumpara sa kuya ko. Nakakapanliit naman yun. Ganyan nga, manliit ka kasi totoo naman yung mga sinabi ko. Alam mo napakamalas ko sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Kasi nakilala pa kita at pumayag ako magpaligaw sa'yo. Kasi ikaw pa naging tatay ng anak ko. Kung hindi siguro nangyari yun, maayos-ayos yung buhay ko kumpara ngayon. Sana hindi lang palaging sapat sa atin yung kinikita mo. Sana palaging may sobra para naman hindi na tayo madalas magipit. Oh, kita mo? Kipit na naman tayo ngayon dahil walang panggatas yung anak natin. Tapos hindi na ako makahiram sa kuya mo kasi mukhang nag-iipon yata siya ng pera pang kasal nila ng babaeng yun. Magiging asawa na ni kuya yung babaeng yun na sinasabi mo. Kaya tawagin mo siya sa pangalan niya. Wala akong pakialam. Pansin ko, ang init ng dugo mo sa kanya. Inaano ka ba niya? Ano bang pinagsasasabi mo? Akala mo kasi sa akin hindi marunong mag-obserba eh. Akala mo di ko napapansin na nakikipagplastikan ka lang sa girlfriend ni kuya? So what? Wala ka namang pakialam kung nakikipagplastikan ako sa kanya. Mahalaga pa ba yun? Issue natin yung pinag-uusapan dito. Tapos magsisingit ka ng ibang tao? Di ko alam, nag-uusap pala tayo. Ano bang akala mo sa ginagawa natin? Nagpe-prayer meeting? Akala ko kasi nag-aaway tayo dahil sa tono ng boses mo. Anak naman ng lintik. Kanina mo pa talaga pinapakailaman yung tono ng boses ko, no? Pwede bang kumalma ka lang? Masyado kang mainit eh. Mukha mo pakalmahin mo sa kakasalanan mo kung bakit ako nagkakaganito. Paano naman naging kasalanan ko? Kung nanahimik ka na lang sana, di hindi ako magagalit sa'yo. Hirap sa'yo, hindi mo alam kung kailan dadaldal o kung kailan dapat itikom yung bibig mo. Nakakairita ka talaga kahit kailan. Bebe naman. Huwag mo nga akong tawagin yan. Huwag ka na kasing magalit sa akin. Mas marami akong dahilan para magalit sa'yo kaysa hindi. Kaya kung ayaw mong madagdagan pa pagkaaburido ko sa pagmumuka ko, manahimik ka na.
Papa Dudut, hindi na ako nakapag-control ng damdamin at tuluyan na nga yung sumabog ng mga panahong yon. Lahat ng hinanakit at sama ng loob ko kay Benjo ay nasabi ko ng isang bagsakan sa pagtatalo namin. Sobrang bigat kasi sa kalooban, nadalihin na mag-isa ang mga problema ng aming pamilya na hindi naman niya nakikita o napapansin. Maling-mali yata talaga na siya ang pinili kong pakisamahan kaya nga araw-araw sa pagising at pagtulog ko ay nagsisisi ako ng husto, Papa Dudut. At dahil gusto kong pangatawanan ng sama ng loob ko kay Benjo ay nag-alsa balutan ako. At binitbit ang aming anak ng araw na yon. Umuwi kami sa maliit na inuupahang kwarto ng nanay ko kasama ang aking stepfather at 5 nilang maliliit na anak. Wala namang magawa si nanay noong pinagsiksikan ko ang aming sarili ng anak ko sa bahay nila. Pero isang araw pa lamang ang nakakalipas ay hirap na ako. Mabuti na lamang at dinalaw ako doon ni Almarie kaya meron akong napagkwentuhan na mga pinagdaraanan ko, Papa Dudut. Pasensya ka na, natagalan ako lumabas kasi pinatulog ko pa yung anak ko. Buti wala rito mga kapatid kong maliliit kasi napakaingay ng mga yun. Okay lang. Tsaka buti na patulog mo na rin yung anak mo. Oo, iyak ng iyak bago ka dumating kasi nga inaantok. Ay, sensya ka na rin, dito lang tayo pumwesto sa may labas ng pinto. Sobrang kalat at baho kasi ng bahay nila nanay, nakakahiya magpatuloy ng bisita. Di bale, malimlim naman sa kamahangin dito. Ano ka ba? Walang kaso sa akin yun. Salamat nga pala kasi pinuntahan mo kami rito. Oo naman. Naloka ako nung sinabi mong umalis kayo ng anak mo kina Benjo at dito kayo tumuloy kina nanay mo. Kaya nga, pero maling-mali na dito kami umuwi kasi mas mahirap pa doon kina Benjo yung sitwasyon namin ng anak ko rito. Sobrang liit ng bahay nila, maingay, mainit, makalat at mabaho. Nasusuka na nga ako eh. Bakit pa kasi umalis kayo dun? May pinag-awayan ba kayo ni Benjo? Meron, pero nakikipagbati na nga siya matapos niyang mag-sorry. Kaya lang, ganun na lang ba yun? Magsusorry tapos walang pagbabago? Nakakaumay na. Kaya sinabi ko na hindi ko na matatanggap yung sorry niya. Ayun, nag-alsa balutan kami ng anak ko at umuwi rito kay nanay. Pero alam mo naman siguro na hindi kayo pwede magstay dito ng matagal, di ba? Oo, ngayon pa nga lang, hirap na ako. Kung ano man yung pinag-awayan nyo ni Benjo, payo ko ayusin nyo. Pag-usapan nyo lalo may anak kayo. Plano ko naman talaga siyang patawarin. Kaso gusto ko lang ma-realize niya na napupuno at nasasagad din ako. Alam mo naman issue namin, di ba? Yung tungkol pa rin sa pagiging kontento niya sa buhay namin tapos nadadagdagan pa ng ibang problema sa pera dahil hindi na rin kami nakakahiram sa kuya niya. Wala eh, kinausap na kami na nagtitipid daw siya gawa ng ikakasal na. Sumabay pa talaga yung bagay na yun, nakakainis. Hindi naman siguro tama na mainis ka sa kuya ni Benjo dahil lang gusto niyang magtipid para sa kasal nila. Unfair yun sa kanya. Ay, alam ko naman yun, pero hindi ko lang mapigilan. Kung may dapat magsisihin dito, si Benjo yun. Siya pa talaga yung may ganang magsabi na wag ko siyang ikumpara sa kuya niya. Kakumpara-kumpara naman kasi siya. Saka ginagawa ko lang naman yun para maisip niya na gayahin kuya niya sa pagiging masikap at madiskarte sa buhay. Para kasing walang pangarap sa pamilya namin yung kinakasama ko. Kontento na lang siya na nakakakain 3 beses sa isang araw. Tapos magagalit pa sa akin kung hindi masarap ang ulam. Tama ba yun? Siyempre, mali yun. Kaya hindi mo ko masisisi kung napuno na ako. Kung bakit naisipan ko na lang na umalis para maramdaman ni Benjo na sagad na pasensya ko sa kanya. Ilang taon na kaming magkasama at lumalaki na rin yung anak namin. Pero ganun pa rin buhay namin. Hindi na kami umasenso. Ni ayaw niya pa akong payagang magtrabaho. Nakakagalit na sobra. Buti pa yung kuya niya at magiging asawa nito. Mukhang malayong mararating sa buhay. Sana kami rin ni Benjo. Hindi yung mukhang sa kangkungan na lang kami pupulutin nito. Hindi naman siguro mangyayari yon. Alam ko malalagpasan nyo rin to.
Walang permanente sa mundo, kahit na yung paghihirap ng tao. Basta mag-usap lang kayo na mabuti ni Benjo at bigyan mo siya ng palugit. Siguro naman makakapag-isip na siya ng matino. Kasi alam niya na pwede kayong mawala sa kanya ng tuluyan pag nagpatuloy pa yung ugali niyang yun. Ewan ko na lang talaga kung makikinig si Benjo. Papa Dudut, kahit gusto kong umasa na magbabago si Benjo, ay mas nananaig pa rin sa akin ng kawalang pag-asa ng mga panahong yon. Pero dahil alam kong hindi naman kami pwedeng manatili ng matagal kina nanay, ay sumama ako pabalik sa bahay ng kinakasama ko noong pinuntahan niya kami ng aming anak upang suyuin ako at makipagbati sa akin. Pero nananatili pa rin masama ang loob ko sa kanya at kahit na nagkapatawaran na kami ay nandun pa rin yung hinanakit ko para kay Benjo. Hanggang ngayon ay inggit na inggit pa rin ako sa mapapangasawa ng kuya niya. Hindi ko mapigilang mapasa na all dahil napakaswerte ng babaeng yon sa kapatid ni Benjo. Samantalang ako sinala ko na yata lahat ng kamalasan sa mundo. Ewan kung may katapusan pa ba ito o sadyang hanggang dito na lamang ang buhay namin ang kinakasama ko. Sana po ay mabigyan ninyo kami ng payo. Ayaw ko namang masira ang pamilya namin ni Benjo kaya babasahin ko na lahat ng mga masasabi ninyong advice. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, ang sulat ko at sana'y mapayuhan ninyo ako at ng mga kabarangay natin dahil malaking bagay yon sa amin ng kinakasama ko. God bless and more power po sa Barangay Love Stories, sa Barangay LS. Number 1 kayo sa puso ko. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Cresida. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya.